Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano makaiwas na malaglagan ng kadena dito sa sprocket. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so naranasan niyo na ba yung ganito? Yung nasa uno kayo, umaahon kayo at for some reason, kailangan nyo mag-back pedal at ito nangyari. Ayun. Nalaglag yung kadena, bumaba dito sa mga maliliit na cog, at wala na, nag-jam na yung RD. So, yung ganitong situation, nakakasira yan ng drivetrain, ng RD, ng hanger, then magkakaletse-letse yan. Pwede pang pumasok yung RD dito sa rayo sa loob. Catastrophic failure ang mangyayari. Paano maiwasan yon? Ang solusyon lang dyan, i-adjust mo lang yung chain line mo. Itong crankset ni customer ay pang 2x. Pero itong 1x na chainring, linagay niya dito sa labas. Instead na ilagay dapat dito sa gitna. Mula dito, yung kadena, papunta doon. Di ba? So, kapag nag-back pedal ka, ang influence ng kadena ay papunta dito. Kasi itong chainring, masyado siyang nandito. Yun yung influence ng chainring, itong chain line, kaya itong kadena bumababa dito sa maliliit na cogs. Papalitan din natin itong chainring bolt ni customer dahil nangangalawang na. Pag magpapalit tayo ng chainring bolt o ng chainring o kung ano mang gagawin mo dito sa crank, make sure na nakakambyo itong RD sa pinakamaliit na cog. Para wala ring tension yung kadena at hindi din mahihirapan si RD. Then, baba lang natin itong RD para alisin natin itong kadena. Okay, so natanggal na yung chainring. Ayan, so lilipat lang natin dito sa gitna. Okay, so malamang may magtatanong niyan kung ano daw yung orientation nitong bilog na chainring. Actually, kahit saan. Minsan, mayroong mga indicator, katulad nito, mayroong parang arrow. So, yung arrow, lagay nyo lang, tapat nyo lang dito sa crank arm. Parallel siya sa crank arm. So, nakaganyan. Pero minsan, mayroong mga chainring na walang mga decals, yung plain lang. Kahit anong position, kahit anong orientation yun. Kasi bilog lang din naman yun. So, gagamitan natin itong parang wrench niya o parang stopper dito sa likod. Pag walang parang stopper na to, o yung itong tool, minsan, dumudulas lang. Pag yung crankset mo ay normally pang 3x na natatanggal yung chainring, kapag gusto mong i-convert siya sa 1x, yung chainring na 1x, lagi mong ilagay sa gitna para yung chain line mo almost nandito siya sa gitna. Hindi siya nakapaling na pag ganun or papaling na pag ganun. Kapit na natin tong chain. And then, testingin natin, lagay natin sa uno. So, kanina, instant siyang bumababa. Ngayon naman, may konting delay bago siya bumaba. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, pagitna na yung chain line nito. Pero, out of alignment pa rin. So, ang next na gagawin natin dyan, itong spacer. Meron siyang dalawang spacer dito sa BB. Which is dapat wala na. As much as possible kasi dapat nakapasok yung chainring na meron pa siyang space dito sa chainstay na hindi siya sasabit. Okay, so tara, subukan natin, baklasin natin yung BB. Malambot pa to. Hindi pa na, hindi mahigpit. Since dalawa to, tanggalin muna natin lahat. And then, ibalik mo yung BB para matesting mo kung okay na. Konting higpit lang para lang masecure siya, para talagang naka-fully thread siya. Pero testing lang to. Ngayon, ibalik mo na tong crank. Ito din kinaganda sa Shimano style na crank, yung axle niya, yung spindle niya, nandito mismo sa drive side. Hindi katulad nung sa SRAM, yung spindle nandun sa non-drive side. So dito, pwede mo siyang ipasok muna para matesting mo yung drivetrain. Ayan. Sa SRAM, hindi mo yan magagawa. Ngayon, testing natin.
Okay. So, back pedal tayo. Oh, di ba? Nawala. Problem solved na, guys. Oh, meron pa. Akala mo lang wala! Pero meron! Nalalaglag pa rin yung kadena, pero mas matagal na yung delay niya bago siya bumaba. So, ibig sabihin, pasentro na tong crankset natin. Kaso, bumababa pa rin, di ba? Eh, nakalimutan ko sabihin, guys. So, yung tinanggal mong spacer dito, syempre, ililipat mo yan dito sa kabila. Kasi kapag tinanggal mo yun, at hindi mo linagay dito sa kabila, hahaba yung spindle ng crankset. Hindi mo malalak o masisecure yung preload cap o yung crank arm bolt. So dito, tanggalin mo lang to at idagdag mo lang yung spacer para sumakto yung spindle dito sa loob. So dapat kasi yung spindle hindi siya pantay dito sa spline nito. Dapat nakalubog siya ng konti para ma-preload mo siya ng maayos. Kasi kapag pantay siya dito, hindi mo yan mapipreload. Aalog at aalog pa rin yan. Yung problema dyan guys, itong bottom bracket. Masyado siyang makapal, yung bearing cap niya. Unlike sa Shimano na BB, mas manipis siya ng konti. So kapag makapal yung bearing cap na yan, nagdadagdag yan ng space dito sa crankset mo. The best dyan, bili ka na lang ng Shimano bottom bracket. Kasi sa Shimano bottom bracket, mas manipis yung bearing cap. So, pag mas manipis yung bearing cap, mas madali kang makakapag-adjust. Magdadagdag ka na lang ng spacer kung kailangan or magbabawas ka kung kailangan mo. Sa Shopee, meron din mga bottom bracket spacer na iba-iba yung sukat. Merong 1mm, may 3mm, meron ding 5mm. So, mas okay din na meron kang stock na ganun para kung magpapalit-palit ka ng crankset o ng chainring, makakapag-adjust ka. Yan din talaga ang kinaganda ng Halotech. Madami kang option. Actually, meron pa tayong third option, pero hindi ko siya recommended. Pero kung no choice ka, okay lang. Kung sakaling gusto mo talaga yung bottom bracket, kunyari ah, ceramic bearing yan, pero makapal yung bottom bracket shell, so wala ka ng ibang option, tinanggal mo na yung spacer. Ang third option mo, dito sa chainring. So, merong tinatawag na chainring spacer. So, dito yung linalagay sa gitna, in between nitong spider sa nitong chainring. Bibili ka ulit ng chainring bolt na medyo mahaba. Problema lang sa ganun, magkakaroon ng leverage dito sa chain bolt. Habang pumapadyak ka or medyo ma-share ka kapag pumadyak, mabigat yung padyak mo, pwedeng mag-loose yun. Dahil napepwersa, dahil may leverage na humaba siya eh. Unlike dito, nakalapat yung chainring dito sa spider, di ba? So, walang aalog. So, yun guys, okay na-adjust na natin yung chain line at mas tumagal yung delay niya bago siya bumaba. Hindi katulad nung kanina, di ba? Instant siyang bumababa. Actually, ito tolerable na yan, okay na yan. Pero kung masyado kang maarte, magpalit ka na lang ng BB para talagang hindi nalalaglag yung kadena mo dito sa uno. Pero para sa akin, okay na yan. Goods na yan. Kung nakatulong itong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.